Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Bigay ho tayo ng dito, reaction dito kay Bato, no? Kukustionin daw niya si si Senate President Chis Escudero eh. Pakinggan natin 18,000 views to 22 hours. Oh. Sakaling matuloy, kukwestiyonin ni Senador Bato de la Rosa ang pagsusumite sa International Criminal Court ng certified transcript ng pagdinig ng Senado sa Duterte drug war. Nakatutok si Mav Gonzales. Kukwestiyonin daw ni Senador Bato de la Rosa kung magsusumite ang Senado ng transcript ng pagdinig sa war on drugs sa International... Teka, naipadala na ni Senator Trillanes yung transcript dyan sa nangyari sa Senado, di ba? Naipadala na sa di ba, mga friend? Ano nasabi si Bato? Yung sertifikasyon ng Senado, kailangan pa ba yun? Liwa-liwanag naman. Ewan ko sa'yo, Bato. Tuloy mo. National Criminal Court. Kahapon, sabi ni Senate President Chis Escudero na hindi mangingimi ang Senado i-certify ang transcript sa pagdinig basta't may dahilan. Pero may banat dito si De La Rosa na PNP chief nung unang ipatupad ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Giving in to their request is tantamount to recognizing their jurisdiction. Kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? When in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Giit ni De La Rosa, malinaw ang posisyon ng Malacanang. Ikaw lang. Malinaw daw ang posisyon ng Malacanang. Hanggang ngayon ba naman, iniwala ka para sa sinabi ni Bongbong na yun? Na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Kaya kung may manghihingi ng certified true copy ng transcript, dapat tanungin daw muna ng Senate President kung sino ang nanghihingi at para saan. Pag sinabing para sa ICC, dapat sabihin sana niya na no, giving this... Nandun na nga yung transcript. Si Bato. Certification na lang ibibigay ni Chis Escudero maski pala, may mga naririnig ko ako na maski wala na yung certification ng... Kasi yung mismong transcript nandun dun pinadala na nga ang Senator Trillanes Kasi sabi si Bato, masyadong nagkakakapito. Ninenervyos tong tao na to. Tuloy mo ba to? This copy to ICC is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. Dapat synchronize tayong lahat. Pag sinabi ng Malacanang na hindi natin ni-recognize yung jurisdiction ng ICC, hindi natin dapat i-recognize as a country, as a nation. Ang habol ko naman dito is hindi tayo magmukhang tanga as a nation. Tumangging magkomento si Escudero sa sinabing ito. Ikaw, anong magmukhang tanga? Matagal nyo nang tinatanga Pilipino. Totoo lang. Ni De La Rosa. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, maaaring magkasa ng susunod na pagdinig ang Blue Ribbon Subcommittee ukol sa war on drugs. Tingin ni De La Rosa, hindi na kailangang padaluin ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban na lang kung may mabibigat na paratang o tanong para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Masyadong mga friend, si Bato. Nervous na, Nandun na nga Tsaka, hanggang ngayon to, naniniwala pa ito doon sa Maaring nung araw, Bato, yung sinasabi ni President Marcos na hindi makiki-operate ang Pilipinas. Pero yun nga, hindi naman po pwedeng hindi makiki-operate Kasi nga, sabi nga ng Supreme Court may jurisdiction ang ICC sa atin Kasi 2019 lang tayo nahiwalay, di ba mga friend? Ano ba? Dahil nga kay Duterte, malabo na to, Bato, kaya medyo ka na. Anyway, pag nandyan na yung arrest warrant, pag di ka inaresto, di nakiki-operate. Pag inaresto ka, ganun lang yun, hindi nakiki-operate. Pag inaaresto ka, nakiki-operate na yung gobyerno. Tsaka yun nga, meron sinasabing yung Interpol Oo Kaya medyo, dapat, ayusin mo na, Bato. Baka hindi na umabot ng eleksyon to
Sa totoo lang mga friend, baka hindi na umabot na eleksyon. Talaga to si Bato, medyo ano na ho talaga mga friend. Wala nang kawala to. Oo. Itong mga Duterte boys na to. Pa isa oh. 7 opisyal ng OBP ipapa-aresto kung hindi pa rin sisipot sa pagdinig ng Kamara. Oh. Pinuna ng Komite ng Kamara ang may 100 resibong may petsang 2023 na ginamit na pang-justify sa paggastos ng 2022 confidential funds ng Office of the Vice President. Meron din daw ibang resibo na walang petsa o pirma. Hindi sumipot ang mga inimbitang opisyal ng OVP kaya may babala na sa kanila ang Kamara. May unang balita si Jonathan Andal. Walang dumating ni isa sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinatawag sa hearing ng Kamara tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa kanila na Chief of Staff ng Vice Presidente lumipad papuntang Los Angeles sa California ayon sa Committee Secretary. Ipapasabpi na muli o ipatatawag ang 7 at pag di pa sumipot ay ipaa-aresto na. Pang-4 na kayong hindi naka-attend, pang-5 ng imbitasyon to. Huwag nyo naman kami nga hamunin na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Pero gate ng 7 OVP officials ay pinadala nilang position paper sa komite. Hindi na valid ang naunang sabpina ng Kamara. October 17 pa ang petsa ng sabpina. October 28 hearing naman ang nakalagay na hearing pero nakaurong dahil sa bagyo. Katwiran pa nila ang hearing ay hindi umano in aid of legislation o para makatulong sa paggawa ng batas. May karapatan din umano silang tanggihan ito. Ang tagapagsalita naman ni VP Sara, hindi na raw konektado sa bise. Nag-decide po kaming mutually, hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng Talagang matigas yung Sara Duterte, no? Di ba, mga friend? Parang yung tatay niya rin, di ba? Sabi ko na nga, kung ano puno, yun din ang bunga. Di ba, mga friend? Yan yung tatay niya eh. Nung iniimbestigahan yung Parmali, scandal noon, o di ba? Okay, pupunta dyan, sagot ko kayo. O, pero presidente pa si ano doon, si Digong. Ito eh, wala namang immunity from suit to. Yun din na sinasabi sigurado ni Sara eh. Okay, pupunta ron. Pumunta na nga ako ron eh. Ba't patawag pa sila ng patawag? O, di ba? Magsampa silang kaso. Hindi ko intindihin to. Yun na Senado, hindi na rin sinipot eh. O, kaya yung kung ano yung diniklara ng Kamara na budget ng OBP, eh yun na rin. Talagang natapyasan na ng 1.3 billion ba yun? O, 700 million na lang yata ngayon ang binigay na budget ng Office of the Vice President. Hindi pa kasi mag-resign. Talagang hirap na. Ito, ang hirap. Talagang hindi ho ito dadalo. Kasi nga, napakahirap ipagliwanag ng mga nawawalang pera na kung ano-ano lang resibo yung pinadadala. O, puro peke. O, tuloy mo. ng contract as a spokesperson. I found it very difficult for me to go on Ito si ano yata ito eh. Attorney Ponga. Ponga. Poa ba daw? Poa? Kala ko Ponga eh. media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Kaya di malinaw kung sino ang magsasalita ngayon para sa Vice Presidente, lalo sa mga tanong ng kongresista kaugnay na mahigit kalahating bilyong pisong confidential funds ng DepEd at OVP noong 2022 at 2023 na di pa dinidetalye kung paano ginastos. Nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Kabilang sa pinuna ng mga kongresista ay ang mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP na walang petsa at walang pirma. Ang iba naman magkakaiba ang pangalan ng pirma at petsa pero tila iisa ang tinta ng panulat pati penmanship o sulat gaya ng dalawang resibong ito. Kindly observe the letter J. Tama po ba na halos parehas yung letter J dyan? Yes, Mr. Chair. Yes? Tama rin po ba na parehas din yung color ng ink na ginamit at saka yung lapad po ng pagkasulat? Yes, Mr. Chair. Ang tinta na ginamit katulad din daw sa tinta ng pirmang ito ng isang ASEC ng OVP. Hindi po ba parehas yung pinakita ko na Prussian blue? Mukhang parehas, Mr. Chair. Ha? Mukha pong parehas. Parehas.
So it's the same ink used by ASEC Lemuel Ortonio, the Assistant Chief of Staff of the Office of the Vice President. There are only two things na pinuntahan yung pondo. Nagamit sa iba o ibinulsa. So ayaw nyo matanggap yun. Ako kaya kong tanggapin. Napansin ding may 158 na resibo ang may petsang 2023 pero ginamit na justification para sa gastos sa 2022 confidential funds. Ang sagot noon ng OVP sa COA, typo error lang ito. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed in December 2022. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM, and after the notice of suspension, when they were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. 158 times po nangyari. Which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data and acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Humarap din ang isang DepEd official na nakatatanggap umano ng mga envelope na may lamang 25,000 pesos mula kay VP Sara noong DepEd Secretary pa ito. How many times po? 9 times. The first time I received it, I honestly asked Sex Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. Si ASEC Shine ay si Sunshine Fajarda na dating ASEC sa DepEd at ngayon nasa OVP na. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag ang mga opisyal ng OVP. Wala pang bagong pahayag tungkol dito si VP Sara pero dati na lang sinabi, walang maling paggamit sa confidential funds. Diba, Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa... Wala ko na maaminin niyang may mali. Di ba? Parang tatay niya rin yan. O, di ba? Ang problema, sa salita, walang mali. Sa papeles, puro mali eh. O. Di ba mga friend? Wala na ito. Ang problema nga kasi dito sa Duterte, no? Akala nila, lahat nung nila, pwede na tupalpalan ng pera. Oo, ang dami. Tsaka, masyado silang kala nila lahat kayang tapalan ng pera. Kagaya yung nagsasabi kanina, 25,000 buwan-buwan binibigyan siya. Nagtatanong pa, 36 years na siya sa serbisyo. Ngayon lang siya nakatanggap niya ng mga sobre-sobre na ganyan. Tapos parang patay mali siya pa siya na. Ewan ko. Wala na yan. Ewan ko kung lulusot pa. No, mga friends. Sa totoo lang. Itong mga Duterte na to. Oo. Kakasuhan mo si Sara Duterte dyan eh. Betrayal of public trust. Oo. Baka ma-impeach nga ho talaga. Pag hindi ho yan na-impeach, ibig sabihin weak leader nga yung presidente. Yun lang yun. Wala na hong iba. Oo. Ewan ko talaga, yung klase na yan. At may impeach po yan, hindi na ho yan. Kaya ho, yung mga sinasabing magiging presidente yan, kababalaghan na lang ho yan. Horror. Oo, sa totoo lang mga friend. Wala na hong pag-asa yan. Klase ng dating eh. Oo. Akala nila kasi, kaya nila lahat ang, para bang napakagaling nila eh, no? O, ayan na. Oo. Takin mo, natapalan. Isa naman, yung merkado yata, 50,000 per sobre. O, ilan na yung umaamin na nakakatanggap sila ng sobre kay Sara Duterte para tahimik ka lang. O. Pinatatawag daw sa opisina eh, tapos inaabutan ng sobre. Ayon sa balita. O. Pag hindi mo naman tinanggap yon, parang no choice yung mga pinabibigyan ng sobre. Kasi pag hindi nila tinanggap, ibig sabihin, bakit tayo mo tumanggap? Diba? Pag tumanggap ka naman, tumanggap ka, lahat na sasabihin ko, susunod ka. Parang ganun eh, galing nila no? Pag pinatawag ka at sinabi, parang pera o sibaking kita.
Parang gano'n eh, di ba mga friend? Paano mo tatanggihan? Sige nga. Oh, alam mo na kung anong klaseng pagkatao yung mga yan. Oh, di ba? Parang kagaya rin ng ginawa kay kalaban ni Mayor nito si Duterte sa pagka-mayor sa Oh. Si Nograles, oh, di ba? Inappoint ni Duterte. Oh. Alam naman din niya tanggapin. Oh. Pag hindi niya tinanggap, siyempre sabi ni Duterte, hindi ka Oh, kaya nga siya inappoint eh. Oh. Sa Civil Service Commission, siya ang pinaka doon. Oh. Kaya matapos si Nograles 5 years pa. O di solong-solo ni Duterte ang Davao. Ngayon mukhang palagi ko matatalo. Hindi na matatalo. Baka hindi nga na rin umabot na eleksyon to. Oo. Itong si Duterte. Kasi nandiyan na nga yung ICC. Kailan pa eleksyon? Matagal pa. 6 na buwan pa ba? Di ba mga friend? 6, 7 ganyan. Ang ICC halos pinanonood naman natin. Halos kumpleto na eh. Sa ebidensya, umaapaw na nga eh. Lalo yung ginawa ni Digong na pag-amin nitong meron siyang death squad, may reward system. Yung reward na yan, panis na yan eh. Panahon pa nila matabato yan eh. Sinasabi na nila, iba yung binablog ko rito, 3,000 per ulo. Pagka ilan ho napapatay ninyo sa loob ng minsan 10 kada linggo, sabi niya, di malaki-laki din yun, pagpaparti-parti na. Tapos ginawa silang ghost employee sa munisipyo, may sweldo na kami, 5,000 pag walang holiday, sa 6,000, ganun. Nung una, sabi ni Matabato, di ba? Masaya naman ako kasi mga kasama ko, mga pulis, wala nga sila katakot-takot eh. Kaya, tapos na ho ito. Na na eh. Tsaka yun nga eh. Inaway na nila yung Marcos eh. Ano pa? Hindi basta away Talagang gustong putulan ng ulo. Gustong ipahukay yung tatay niya at itapon sa West Philippines eh. Wala na hong Wala na hong lahat na ng pampabalahura ginawa na nila doon kay Bongbong, di ba mga friend? Kaya yung sinasabi ni Bato na sabi raw ng Malacanang hindi nila ino-honor yung jurisdiction ng kukusyonin daw niya si Chis Escudero. Diyos ko. Dahil ganito. Ewan ko sa'yo, Bato. Kaya dapat si Kimo, medyo mag-ayos-ayos na si Kimo, sasama si Kimo eh. Mga friend. Talagang buhay nga naman God moves in a very mysterious way, di ba? Sino mag-aakala niyan, di ba? Si Kibuloy. No. Marami pa hong yan, mga friend. Marami pa hong bahong lalabas. Marami pa. Sa tindig marami pa yan. Marami pang turo, marami pang sisigaw, marami pang pag nahuli na ho yung ulo, tsaka ito si Kalbo, maglalabasan pa ho yan. Sigurado yan, tingnan nyo mga friend. Basta hinihintay ko tumilaok si Kibuloy. Itong si Bato parang kumbaga, tingin ko parang nagpapalakas na lang ng loob to eh. Hanggang ngayon, umaasa pa sila eh. Umaasa pa siya no? Buti pa si Harry Roque. Dating alam na ni Harry Roque na hindi makiki-operate. Itong si administrasyon ni Bongbong. Kasi nga, sabi nga ni Harry Roque, wala si Harry Roque, mag-asawa. Noong ba siya sabi ni Harry Roque, di ba? Hindi pwede puro salita. Kalbo. Bato. Kailangan black and white. Pipirma si Bongbong at ibibigay sa mga departamento sa Senado at Kongreso na hindi tayo makiki-operate sa ICC. Yun ang gusto mangyari ni Harry Roque. Hindi naman ginagawa. Wala naman gano'n. Basta sabi nila,
Ngayon hindi kami cooperate. Alam ni Ari Roque na iba yung salita eh. Kaya gusto, matalino nga si Ari Roque, di ba? Sa sobrang talino yun, hindi na makita yung gago. Iba kayong nakapirma siya. Talagang doon ako maniniwala. Parang kagaya mo rin, di ba? Gaya rin ng amo mo. Salita, mamaya, joke. Di ba pwedeng gawin yan ba to? Sabi mo hindi ka makiki-operate. Di ba nag-usap tayo? Joke. Hindi sumama ka na ba to? Arestado ka na. Puntod doon na kayo sa dahig. Sana yan ang bago magpasko. Tama si Atty. Conti. Diba? Pagkulab na ho tayo mga friend. Bagyo po rito, signal number 1 kami. Buti, nandun naman siya sa Cagayan. Signal number 3 ho doon. Jeff Ramos na, shout out Romeo Media Blay ba to? BI. Shout out sa'yo. Librado Ludovico, shout out. Dahil Sunday morning, Karox, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. Sunday? Tagal na to Itanong mo sa Tambol Mayor o kay Sara Tambalustay, dapat dyan impeachment para tuloy-tuloy ang gulong ng Tambalustay. Nakaw pa more. Yun nga, friend Wala na yan. At pag yan diniinan, hinanap pa yung mga confidential fund nung panahon ng tatay niya kung saan napunta. 460 million isang taon. For 4 years. Kay Sara Duterte pa lang yun, grabe, Pag talagang ito, ginalugad yung salin nito, naku. Walang hanap buhay ito Sabi nga ni Digong, wala naman ako hanap buhay. Yung sweldo ko lang, wala ako pira. Librado ulit. Sarang Botangera, tambaluslos, tambalustay, pera ng taong bayan. Ang ninakaw mo, hindi yan sa'yo. Tarantado ulit, kidlatan ka sana. Galit si Librado. Alulalia, shout out. Sobrang kapal na mukha ni Sara, Kababaing tao, mana sa ama. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. Alulalia, totoo yun. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Only the Philippines. Sa pagkakapal ng face niya, wala talaga sa hinagap nila ang maglingkod sa bayan. Wala. Maliwanag na pagsandok sa pondo ng bayan ang pakay nila. Ang masaklap sila pa matapang magsalita. Totoo. God bless us po tayo sa mga at lahat ng mga Pilipino. God bless Marilo Castro. Joe Kiano, shout out. Good evening, Karox. May bagyo na naman. Ingat kayo dyan. God bless, Joe. Then, signal number 1 lang kami rito. Joe ulit. Karox, buti na lang. Nag-away si BBM at Pusit. Kaya nabuko. Kurakot ni Pusit. Totoo. God moves in a very mysterious way nga Pinababayaan na nga siya. Spoiled na nga siya Inaway pa nila. Puta. Ayan sila ngayon. Kalat ni Baya, shout out. Kalat ni ulit Kasani, live ni SKL vlog ngayon. Pag may time ka, dalawin mo naman. Thanks. Pinuntahan ko kahapon. Kalat ni. Dumalaw ako doon. Kita-kita kami nila nakaboy doon. Si Mike Cervera. Perdan San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Kawawa tayong mga Pilipino sa ginagawa ng mga politikong gahaman sa kaban ng bayan. Nasa mga Pilipinong mangmang talaga ang malaking problema sa ating bansang Pilipinas. Ang wika nga ni Gato C. Rizal, kailan kaya muling magigising ang may-ari ng Republika ng Pilipinas? Yun nga Tanga-tanga Wala silang Federico Mandak, shout out. Grabe talaga pag ang tao talaga ang igahaman, hindi kailangan babae siya o lalaki. Wala naman sa layunin nila ang paglilingkod sa bayan, kundi ang magpayaman lang.
Walang kabusugan, mayor pa lang, sanay na sa manipulasyon para magkamal ng sangkaterbang pera. Aba, ay kayang-kaya na nilang matabunan ng pera yan. Ng pera, totoo, ewan ba ng daming tanga talaga. Ninanakaw na ang pera nila, sinasamba pa rin nila, at tiyak nila magiging presidente daw ito. Anong klaseng mga nilalang kaya ito? Yan ang problema, Federico. Hindi na tao itong mga hype na sobrang gagahaman. Federico, ulit ito. Maiba ko. Nabanggit mo yung eleksyon sa Amerika. Bakit si Trump nakatakbo pa rin samantalang convicted ito sa isang krimen? Di lang ako sigurado, parang sexual abuse yata, at nagbayad ito ng milyon-milyon dolyares. Mukhang mananalo si Trump. Ayon sa pinanonood ko lamang si Trump, oo. Anyway, sabi nga nila sa Secretary Llamas, sino man ang manalo dyan, wala namang ano sa atin. Walang kabawasan at walang karagdagan. Di ba? Alberto Olair, shout out Karoke. Talagang ang mga Duterte, ang Cura families sa Parmali Corruption Scam of the Century, 11.4 billion pesos na report ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senator Richard Gordon, sangkot si Digong Duterte ngayon, si Sara Duterte Carpio. Hinahanap ng mga congressman, siguro nagtago siya sa libingan ng mga bayani, Karoke. Wala na. Tapos na yan. Gusto nila talagang susunod si Bongbong sa kanila o et nyo. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Sanay kasi ang mga Duterte sa pondo ng bayan na kung gastos nila, ganun-ganun na lang. Kasi nga, ganun sistema nila sa Davao na kung kumuha ng confidential fund, todo sawa sila. At sana halongkatin din ng Quadcom budget noong mayor pa yan. Pupunta yan doon. Sobrang laking confidential fund nila doon at daig pa nila ang Makati, Pasig, Manila at buong Pilipinas. Bakit? Anong meron dyan sa Davao? Ay nako. Sindikato, Elizabeth. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Tinatanong po natin kung kailan matatapos ang kalbaryo ni Juan de la Cruz. Nasa ating mga kamay naman ang kasagutan niyan. Tayo ang naglalagay sa posisyon sa mga abusadong opisyales ng gobyerno. Ang tanong po dapat ay kailan matututo ang mga bubutanting mga Pilipino. Totoo yan. Ang problema, David, parang makina kasi nagbibilang Yun ang problema, David Makina bumibilang Hindi manual counting Dapat bumalik tayo sa manual counting, di ba? Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Grabe talaga ang pagnanakaw nitong si Sara at mga Duterte sa gobyerno. Tiyak yan. Ginamit yung ibang pera sa pandaraya nung nakarang eleksyon. Nabili nila halos lahat ng batas, pati ang COA na nag-o-audit sa gobyerno. Kaya hanggang ngayon, may kapangyarihan pa rin sila at ginagalang pa. Sana matigil na ito sa at kasuhan na itong mga Duterte. Sana nga. Johnny Bigod ulit Sa tingin ko, itong si BBM ay alalay sa mga Duterte at hindi niya masyadong makanti. Sana mali ako, pero baka nakinabang din siya at totoo yung sinasabing kaya siya nasa pwesto ngayon ay dahil din sa mga Duterte. Kita nyo, hanggang ngayon hindi pa rin makapasok-pasok ang ICC at binisita pa ni Digong si BBM sa palasyo. Yun na ang problema natin. Pero sana mali tayo, Johnny, di ba? Rodelia Alpilor, shout out. Wala nang choice si Digong kundi ganun nga ang gagawin niya. Uutuin niya si Bongbong Komo. Alam niyan kayang-kaya niya si Bongbong dahil weak leader nga si Bongbong di ba? Sabi niya, tingnan natin. Pag nauto ni Digong si Bongbong, weak leader nga. Wala tayong may magagawa dyan. Patay, ma-interpret di Duterte, di ba mga pre? Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox, at sa mga kabosing, grabe po talaga
Grabe po talaga mga nagsusulputan sa OBP. Totoo po yan, sir. Sir Rox, manang-mana sa tatay niya, talagang berdugo mga Duterte na yan. Dapat mag-isip-isip na kayong mga DDS. Abang-abang pa tayo, sir. Marami pa lalabas niyan. Ingat po tayong lahat and God bless po. Alam mo, sa totoo lang, Johnny B. Good, yung ginawa ni Duterte na pagpunta sa Malacanang, parang tinitignan niya ang tubig kung mainit o malamig o kung nag-aapoy. Titignan niya yung galaw ni Bongbong, pananalita ni Bongbong. Ganun ang punteriya ng bugok. Sa totoo lang. Oo. Ganun. Wala naman. Ano gagawin niya sa Malacanang? Kung hindi dahil, ayan ni ICC, baka parang papaawa siya kay Bongbong. Di ba? O hihingi ng paumanhin siya doon, o whatsoever, o patawarin mo ko, mga ganon, uutoy niya. Si Digong, kaya niyang magyuko ng ulo niya di ba? Na pag naiipit na siya, lahat gagawin yan. Hindi niya nakuha sa Bardagulan Isang tundasala naman tayo ngayon. Di ba? Ipit na si Kibuloy. Pogo. Lahat yan, kanya yan di ba? Lahat yung umaamoy na baho, kagagawa ni Digong. Kaya ngayon, punta siya kay ayan, di ba? Yun ang niyan, friend. Si Duterte, kinawa niya basang-basa yan Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Nung nagdadakdak pa lang yan, nangangampanya pagka-presidente, kakukuta na to, bugok. Kalahin mo manalo, sumuporta pala si Haba na Babay. Di ba? 30 million binigay, plus boto ng Ilocano. Panalo nga siya. Di ba? Tapos ngayon, sabihin pa lang, may utang na loob yung, ay, putik yan. Ewan ko sa inyo. Di ba, mga friend? Ano to? Salvador Centeno, welcome to the club. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Emans Calona, shout out Michael Edwin, shout out sa Ontario, Canada. My friend. Sabi ni Friend Shervin, ayan na. At sumasambulat na. Mga confidential funds, binubusisi na, lahat nagtataka. Saan daw napunta ang kagimbal-gimbal paglustay ng pera? Mga resource person, bakit wala sila? Parang balita ko ay nagsilayas na. Patawag sa hearing, takot na magisa. Baka matuklasan, nabulsa ang pera. Tsak yan ka. Tia Deli ka. Mga kababayan, nagdudumilat na. Aspiring president na pinupuntirya itong Madam Fiona, iluluklok pa ba? Di maipaliwanag, milyong-milyong pera, focus at bugos na pirma. Ang kawawang Ali ngay nagigisa. Siya ang naiipit, may kasamang kaba. Ang sobrang inabot kapalit ng pirma, ang kanyang dignidad kapalit ng barya. Mga taga-kowa, grabe din ang kaba. Sa dami ng palpak, puro bahala na. Ang mga sagot, nangangapa sila. Sino ang may sala? Sino ang kontrabida? Aba, nako. Baka naman. Sino pa nga ba? Madam Tambalustay. At wala nang iba. Ang kaba ng bayan, sobrang sinimot niya. Ang pangalang Fiona ay bumabandera. Pinakaastig sa ating politika. Huwag kang magtatanong kung ayaw masopla. Mga taong bayan, kinakaya pa ba pag siya'y nanalo o naiboto pa? Isa kang dakilang, grabing pagkasyunga. Totoo yan, Tia Deli ka ha. Hoy, Tia Deli ulit Kahit anong astig, hindi ka uubra. Ang kapal ng mukha, tunay niyang sandata. Mag-abot na sobre na may lamang pera, ito ang pang-in niya para bumait ka. Di makakatanggi sa iyong pagpirma. Totoo yan. Malupit na ending ay mabibitay ka. Saan ka tatakbo? Saan ka pupunta? Sandaling ngiti, ubod mo ng saya, kapalit ng sobre, bitay ng parusa. Totoo yan, Prince Erwin. Wala
Parang ano nga yun eh, ano? Tatanggapin mo o magkaibigan ba tayo o may galit ka sa akin? Binibigyan kita, ayaw mong tanggapin eh. Ganun yan eh, sindikato nga yan, friend eh. Oo. Diba? Oo. Si ano lang ang umalis eh. Si, kalaban ni Duterte. Nograles o kala niya o ngayon. Ha? Wala, siyempre, pwesto kita doon. O di wala akong kalaban. O biglang nag-resign yung Nograles. Siyempre, yung mga taga Davao wala kaming mailalaban kung hindi ikaw. Yan ni Nograles yung ano, yung ha? Magtalino to si Digong Neto eh. Hindi siya umubra kay Nograles. Alam naman ni ano eh, ni Nograles na hindi naman siya pwedeng tumanggi. Pag tumanggi siya doon, ayaw mo ha? Takot si Nograles dahil nakapwesto pa si Digong. O, di ba? Mga Angel of Death, Davao Death Squad, o, di ba? May mga dami talagang tatakot sila. O, di ba? O. Kaya ngayon, wala na. Nakita na ni Nograles na tapos ka na, boy. You're finished, man. Apolinar Tolentino, shout out. Ang akala siguro ng mga opisyal ng DepEd at OBP na kung ito ay Combi funds ay hindi subject of audit and first time kasi na nagkaroon ng Combi funds ang mga agency na ito. Kaya, ayun, pulasan na ang mga may kinalaman para di masabit sa at may patawag sa Congress hearing. Totoo yan, friend. Apolinar Tolentino ulit. Ang mga taong mga ginamit sa disbursement ng Combi Fund ang kawawa dyan, lalo na kung mawalan ng trabaho at walang makuhang benefits sa haba ng serbisyo sa DepEd. Regards, Karox. Oo. Yung COA palagi ko lang kasabwat yan eh. Oo, kasabwat yan COA. Hindi akalain eh, di ba? Wala, kakanda pipi-pipi. Pag tinatanong ni General Acop yung babae mataba, taba-taba mo naman, naneng. Magpapayat ka ha. Kalat ni Baya ulit. Good morning, Kasani. Thank you so much sa pagdalaw sa live stream ng Sweetheart Kyla. I greatly appreciate. Punta ako doon. Masaya nga sila doon. Pinaakit ako hindi ko naman alam i-operate ito. God bless your family. Nagkita-kita kami nila anak Aboy doon. Hello paring Aboy, mabuhay ka, regards, sabi ni Kalat niyo. Isa yung si anak Aboy sa pasalamat ko at naging napunta ako rito sa YouTube na to. Walang kaplastikan totoo. Ted, shout out. Di baling wala si Sara sa pagdinig sa Senado o Kongreso. Ngayon tungkol sa confidential fund. Sa impeachment hearing naman ay di siya pwedeng di sumipot. Totoo yan, Ted. Janjaran. DCDC Grud, shout out. Ikulong ang scam Duterte Group. Totoo. Ted ulit Si Duterte, minura niya ang Diyos, ngunit ang demonyo ay walang minumura dahil ayon sa Biblia, ang demonyo ay mapagpahamak lang at masuwayin sa Diyos, ngunit hindi nagmumura. Ang demonyo ayon sa Biblia ay nanginginig habang nananalangin dahil nakikita niya mismo ang Diyos. Ang tao hindi nakikita ang Diyos habang nananalangin, kaya siguro karamihan ay mahina o walang pananampalataya. Gusto kong sabihin na kasama na ako doon. Gusto kong sabihin na kasama na ako doon. Hindi ko makuha, Ted. Ang tao ay hindi nakikita ang Diyos habang nananalangin. Kaya siguro karamihan ay mahina o walang pananampalataya. Gusto kong sabihin na kasama na. Bakit naman? Ikaw naman, Ted.
Shout out African Size. Mary Grace Santos, shout out. Mabuhay at ingat po kayo dyan sa place ninyo, Kuya Rox. Salamat Mary Grace. Friend Jun Lagon, shout out Pastor. Good morning. Good Manong Roque. Grabe ang opening ng hearing kahapon. Nakakalula po talaga yung mga exposed tungkol sa pagwaldas ni Sara. Yan ang tunay na crime against humanity. Sa dami ng winaldas nila na deny ang karapatang mabuhay ng matiwasay ang maraming Pilipino. Totoo yan, Pastor. Ha? Tama po. Maraming mapapakain, mabibigyan ng scholarship, tahanan at iba pang pangailangan ng mga tao ang mga nawaldas nila. Filipinos were denied to enjoy a humane life. Besides, ginawa nilang zombie ang mga karamihan mga Pinoy. Nakakatakot po sila. Ewan ko kung kaya pa sila ng exorcist. Dasal Pilipino para sa Pilipinas. Totoo yan, Pastor. Anita Japon, shout out ha. Magandang hapon po, Sir Roque. At sa loving wife mo po at sa lahat ng kaming sumusubaybay sa masaya mo pong programa na may mga aral akong natututuhan. Happy Blessed Wednesday po. God bless po tayong lahat. God bless, Anita. Anita Ruth. Dapat parusahan yung BP Sara na yan. Hinduropot. Pera yan ng taong bayan. Impeach na siya. Kitang-kita na ninakaw. Hindi pwedeng impeach lang eh. Dapat ito kulong. Impeach mo lang yan. Tinatawa lang yan. Impeach nyo ako. Yun naman sabi niya, di ba? Bahala kayo kung anong gusto niyo gawin. Impeach nyo ako kung anong gusto niyo. Kung bigyan nyo ako ng pondo, yung OBP, kung wala. O, di ba? Kaya din siya maatin eh. Di ba? Minsan siyang umatin, nung natanong na siya tungkol sa mga budget nung 22-23, wala. Kaya ako nandito, pag-usapan natin yung budget sa 2024. Ha? Yung nire-request kong budget, yun ang pag-uusapan dito, hindi yung nakarana. Oh, di ba? Sabi, nagagalit. Oh, di ba? Pinagalitan yung Kongreso. Tinatanong nyo, yung budget na hinihingi ko, 2 something billion, yun ang pag-uusapan natin dito. Ganun na nangyari nun eh, nung pumunta siya sa Kongreso. Ayaw niyang matanong tungkol sa mga perang 125 million whatsoever. Ayaw niyang matanong doon. Oh, ba't hindi na usapan dito yung budget? Talagang magaling ang puto. Ay, nako. Ito. Kitang-kita ninakaw na pera, please. Sa mga kagalang-galang na member ng Quad Committee, sampanan nyo ng case at ipakulong. Yun, tama. Kaawa na kaming mga taong bayan. Ibalik ni Sara Hinduropot ang pera ng taong bayan. Please, desisyonan nyo na finally na ikulong siya. Doon ang punta niyan eh. Kung talagang didiinan niyan, Anita, doon ang punta niyan. Laki. Isa pa yung pulong, 51 billion. Putik yan. 3 taon, 51 billion. Putik. Grabe, no? Kita mo naman, anak ng puta na. Isang beses lang niya inutang inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy. Isang beses lang inutang nitong si Digong. Oh, sobra pa. Tapos, wala akong pira. Wala. Balik na rin walang pera. Wala na siyang paglagyan ng pera. Ganun yun. Anita ulit ito. Lahat ng Duterte shit ay mga Hinduropot katulad ng ama nila. Parusahan silang mag-ama kung ako ang tatanungin. Mga walang puso at kaluluwa, nakaw ang pinapalaki at pinapakain sa mga anak niya. Tibay ng sikmura, wag ka nang magsimba, kapal ng mukha mo. Sara magnanakaw. Tayo dyan. Shirley J. Sir, shout out. Naku po, sa OBP pa lang yan, Karox, paano pa yung sa iba pa? Kawawa talaga ang kwarta ng taong bayan. Ninakaw lang ng mga trapong politiko. Totoo yan. Anita ulit Balita ko nga, ganyan ang nagtatapang-tapangan yung Duterte shit dahil patuloy pala ang sustento ng China sa kanila pati sa mga vloggers nila. Dapat ikulong sila. Talagang dapat.
Anita ulit, ang laki ng lamang ni Trump. Kawawa ang mga Pilipino nasa Amerika kapag nanalo si Trump. Maraming pauuwiin sa Pilipinas ng mga kababayan natin na nandoon niyang mga malaking problema ng mga Pilipino ayon sa kaibigan ko. Siguro naman kung citizen ka na, hindi ka na pauuwiin. Wala nang pauwiin ka kung citizen ka na, American citizen ka na, o kaya dual citizenship ka, di ba? 3J Shop, shout out. Naku naman, Sir Rox, hindi nga sisipot dyan si Pusit. Bakit siya pupunta dyan? Baka makapag-vote siya. Tapos matulad siya kay Tatay Digong. Hindi nga kayang ipaliwanag kung saan niya ginastos ang pera kasi di naman niya talaga ginasta, kundi idiniposito na kung saang mang bangko na malayo sa paningin ninyo. Totoo yan, ha? Kaya nga sabi ni 3JC, sabi ni kausap ni Senator Trillanes kahapon, si Atty. Claire, ganda nga ng kwentuhan nila eh. Kung pwede lang ako umakyat, umakyat na ako eh. Ang sarap ka kwentuhan ng mga yun. Oo. No? Bakit sabi ni Atty. Claire? Bakit dapat makialam ng AMLAC eh? Sabi ni Atty. Claire. Kasi nga, sinasabi ni Senator Trillanes na talagang napakaraming ninakaw nitong pamilya na to. Dapat hanapin na kung paano. Sabi, tayo nating mag-resign si Martires, yung ombudsman. Kasi appointee ni Digong yun eh. Yung Martires yun ang nagsabing hindi kailangang ilabas ang salin. Yun. Matanda na yun eh. Yun ang iniintay na lang daw mag-resign. Sabi niya Senator Trillanes, no? 3J Shop ulit to. Hi, pati Philippine Army nadamay sa kalokohan ni Pusit. Hala, yung resibo pa ulit-ulit ginamit. Parang sira. Totoo, Brother Elias Show, shout out. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Buti di ground out. Malamig mo dito ngayon kasi nga may bagyo, no? Ay nako. Bato. Lahat may katapusan. Hindi pwedeng puro Pasko, Bato. Kukusilin mo si Chis Escudero, dahil hindi tayo hindi natin nire-recognize yung ICC, di tignan natin. Tsaka mo na questionin pag dinampot ka na. Magandang hapon po mga boss. Gabi na pala. God bless. Lahat may katapusan. Di ba mga friend?